Nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog sa lokasyon ng ating bida. Dahil dito, agad itong naramdaman ng mga pinuno ng Pinnacle Tower. Naglabasan sila mula sa kanilang mga silid upang silipin ang pinagmulan ng ingay, at hindi na nag-aksaya ng oras, agad silang nagtungo sa lugar ng pagsabog. Pagdating nila sa pinagmulan ng pagsabog, gulat na gulat ang mga pinuno ng Pinnacle Tower sa kanilang nasaksihan, dahil nakikita nila na nakikipaglaban mismo ang kanilang Deputy Lord, at hindi nila inakalang makikita nila ang mataas na pinuno sa gitna ng isang matinding sagupaan. Pinakita na ang Deputy Lord habang nagpapalabas ito ng kanyang dalawang battle pet. Kasabay nun, inutusan na niya ang kanyang dalawang battle pet na mag-pet fusion ng araw sila. Pagkatapos magsanib ng Deputy Lord sa kanyang mga battle pet, isang nakakabighaning pagbabago ang naganap sa kanyang anyo. Tumubo mula sa kanyang likuran ang malalapad na pakpak ng dragon, at ang kanyang mga paa ay unti-unting nag-anyo rin tulad ng sa isang makapangyarihang dragon. Sa bawat kilos niya, lumalakas ang presensya ng isang maladyos na nilalang, nakabalot ang buong katawan niya sa kumikislap na lightning purple na aura, na parang nagbabanta ng kapahamakan sa sinumang lumapit. Kasabay nun, nagtanong naman ito kay Spring na kung sino nga raw ito, at kung bakit niya nga raw pinuprovoke ang kanilang Pinnacle Tower. Hindi sumagot si Spring sa tanong ng Deputy Lord. Sa halip, bahagyang lumingon ito at unti-unting lumakas ang presensya niya habang naglalabas ng makapangyarihang aura mula sa kanyang katawan, at sabi nito sa Deputy Lord na kailangan niya nga raw sabihin sa kanya ang tungkol sa formation array ng Pinnacle Tower na ito. Biglang napagtanto ng Deputy Lord kung sino ang kaharap niya, siya nga ang nilalang na nakalaban noon ni Master Gu, kaya bigla na lamang naglisik ang kanyang mga mata habang kumukuha ito ng sandata sa kanyang Void of Space. Mula sa Void of Space, unti-unting lumitaw ang sandata ng Deputy Lord, isang nakakakilabot na espada na ang hawakan ay hugis bungo, tila ba tumatawa sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat galaw nito, naglalabas ito ng may itim na kaluluwa na umiikot sa paligid ng sandata, humahalanghing at tila naghahanap ng bagong sisidlan. Ang kapangyarihang taglay nito ay ramdam hanggang sa kaibuturan ng mga nanunood. Isang sandatang hindi lang basta panlaban, ito ay isang anino ng kamatayan. Sa mismong paghawak ng Deputy Lord sa kanyang nakakakilabot na sandata, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Sa gitna ng itim at malamig na aura ng espada, biglang lumitaw ang isang kaluluwa na kulay rosas, at sabi nito kay Spring na hindi niya nga raw inasahan na siya na mismo ang pupunta sa kanilang patibong. Sabi ng pinuno ng Place of Slaughter na bihira lang nilang makita ang Deputy Tower Lord na ganito kaseryoso sa isang laban, dahil ginamit niya agad ang kanyang 10,000 Gods Devouring Void Sword. Sabi din ng pinuno ng Place of Delusion, na kawawa nga raw ang ating bida dahil ginamit nga raw agad ng kanilang Deputy Lord ang kanyang pinakamalakas na teknik. Sinabi ng pinuno ng Place of Lust, na ang nagbabantay nga raw na matandang lalaki na lasing-ero sa gate ng Pinnacle Tower ay wala dito ngayon. Kaya nagtaka naman dito ang dalawa na kung napano na nga raw ito. Ngunit pinatigil naman sila ng pinuno ng Place of Peace, nang biglang tinuro niya ang ating bida sa taas, dahil magsisimula na nga raw itong gumalaw. Bumalik naman kay Spring habang pinapalabas na niya si Blaziken, Goldie Dragonhound at si Skelly para maghanda sila sa matinding laban. Kasabay nun, hinawakan na ni Spring ang kanyang Goldie Dragonhound para makapag-fusion na sila. Maya-maya nagtagumpay na ang ating bida na makipag-fusion ito sa kanyang Goldie Dragonhound, kaya tinignan niya ng seryoso si Deputy Lord para sabihin dito na hindi lamang siya ang may kayang makipag-fusion sa kanilang mga battle pet. Sa kabilang banda, namangha naman dito ang dalawang pinuno ng Pinnacle Tower dahil hindi nga raw nila inasahan na maaabot ng ating bida ang legendary level sa ganitong kabatang edad. Sabi din nila na ito ay isang pinagsamang antas lamang. Ibig sabihin nito, ang kanyang kapangyarihan ay nasa unang antas pa rin ng legendary level, Vast Ocean Realm. Samantala, ang Deputy Tower Master ay nasa rurok ng ikalawang antas ng legendary level, Void Realm. Bilang karagdagan, kaya ng Deputy Lord na magsagawa ng hanggang dalawang pag-fusion sa kanyang mga battle pet, kumpara sa ating bida na isa lang. Bumalik naman ang eksena kay Deputy Lord habang buong lakas ng naghahanda ng pag-atake ito. Ang presensya niya ay biglang naging mas mabigat, parang may bumagsak na anino sa buong lugar.
Sa paghigpit ng hawak niya sa kanyang sandata, unti-unting lumitaw ang isang maitim at kumikislap na enerhiya sa dulo nito, isang itim na pagbuga ng kapangyarihan na tila sumisipsip ng itim na liwanag sa paligid. Napansin naman ni Spring ang ginagawa ng Deputy Lord kaya napalingon naman ito sa kanya, habang sinasabi niya sa kanyang isip na ang sandata nga raw ng Deputy Lord ay kayang pumutol ng espasyo, at hindi niya nga raw ito kayang harapin ng direkta ang pag-atake nito. Kaya't kumilos naman si Spring palayo kay Deputy Lord para makagawa ito ng magandang distansya. Sabi naman ng mga taong nanonood sa baba na tumatakas nga raw ang ating bida palayo sa Deputy Lord. Sabi din ng pinuno ng Place of Slaughter na masyado nga raw hangal ang ating bida para makatakas pa ito sa kanyang sitwasyon. Napansin ni Deputy Lord ang ginagawang paglayo ni Spring, kaya agad niyang hinati ang espasyo sa pagitan nila upang ipadaan doon ang kanyang matinding atake patungo kay Spring. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, biglang lumitaw sa harapan ni Spring ang higanteng atake ni Deputy Lord, parang sumulpot mula sa kawalan, handang lamunin ang lahat sa daraanan nito. Agad ginamit ni Spring ang kanyang Divine Eye of the Void upang suriin kung kaya ba niyang sabayan ang paparating na higanteng atake. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri ni Spring, napailing siya dahil hindi na niya ito kayang iwasan pa. Kaya't agad niyang inutusan sina Skelly at Blossacon, na umatake nga raw sila ng buong lakas. Maya-maya, tuluyan nang nagsalpukan ang mabangis na atake ni Deputy Lord at ang buong lakas ni Spring. Sa mismong sandaling iyon, ginamit ni Spring ang kanyang ultimate move, ang Goldie Fist, bilang pantapat sa gigil na atake ni Deputy Lord. Sa tindi ng kanilang pagsasalpukan, hindi lamang ang kalangitan ang nayugyug, pati ang mga taong nasa paligid ay napinsala ng aurang inilalabas ng dalawa. Ang kanilang banggaan ay tila isang lindol na may kasamang bagyo, at walang sinumang kayang umiwas sa hagupit ng enerhiya. Sabi ng pinuno ng Place of Slaughter na bagaman ang pagsasanay ng Deputy Tower Master ay nasa ikalawang antas ng Legendary Realm, ang Void Realm, ang 10,000 Gods Devouring Sword niya ay umabot na sa threshold ng Destiny Realm, at siya ay may ilang kapangyarihan ng batas. Sabi din ng pinuno ng Place of Delusion, sa tingin nito, hindi niya na kailangan ang Void Devouring Sword na iyon. Isang mababang antas na Legendary Realm mula sa malawak na dagat na maaari lamang pagsamahin ng isang beses ay naglakas loob na hamanin ang isang lumang Legendary Realm na maaaring pagsamahin ng 2 beses ang kanyang mga battle pet, kaya nagkamali nga raw ito ng desisyon na pumunta ang ating bida sa lugar na ito. Makikita na natin si Spring, hirap na sa kanyang sitwasyon, kaya't nagkakabitak-bitik na ang kanyang katawan sa tindi ng mga atake ng Deputy Lord. Narinig naman ni Spring ang kanilang mga pinag-usapan, kaya sinabihan niya ang mga ito na kung sino nga raw ang nagsabi na isa lamang ang kaya niyang i-fusion. Inutusan na ni Spring si Skelly na mag-Beast Soul Possession na ito sa kanya, para ipamukos sa kanila na hindi nga raw siya basta-basta. Sabi din nito sa kanyang isip, bagaman ang Beast Soul Possession ni Skelly ay mukhang katulad ng alamat na lihim na teknik ng pagsasanib, sila ay talagang dalawang ganap na magkaibang sistema. Sa madaling salita, kahit ilang beses niya pang pag-aralan ang pagsasanib, kaya niya silang ganap na kontrolin. Sabi ng pinuno ng Pinnacle Tower na kung anong araw klase ang fusion ang ginagawa ng ating bida, dahil ngayon pa lamang nila itong nakita. Napunta na ang eksena sa loob ng system ni Skelly, habang sinasabi ni Spring na pipili nga raw ito ng Beast Soul Possession na kasanayan mismo. Kung pagsasamahin niya ang sarili niya kay Skelly maaari niyang i-fusion ang Battle Pet sa kanyang katawan. Kaya nakapag-desisyon na ang ating bida na pindutin ang Beast Soul Possession para may pagsama niya ito sa isa. Pagkatapos pindutin ni Spring ang Beast Soul Possession sa system ni Skelly, bigla na lamang hinigop ng nakakakilabot na aura ni Skelly si Blossacon, kaya sa isang iglap, nagsanib ang kanilang lakas, at bumalot sa paligid ang pulang aura ng isang bagong nilalang. Pagkatapos nito, biglang nagdilim ang kalangitan at kumulog at kidlat, isang malinaw na senyales na nagtagumpay si Spring sa pagsasanib ng 3 battle pet sa kanyang katawan. At dahil doon, bigla na lamang pinagpawisan ng malamig ang Deputy Lord. Hindi niya inaasahan na magtatagumpay si Spring, at ngayon, isang bagong panganib ang kinakaharap niya. Kaya sa isang iglap, madaling nawasak ni Spring ang mabagsik na atake ng Deputy Lord. Sa gitna ng lumalagablab na enerhiya, unti-unting lumitaw ang kanyang bagong anyo, isang presensya na di na may kakaila.
At dahil doon, umangat ang antas ng ating bida sa makapangyarihang Heavenly Destiny Realm, isang level na mas mataas pa sa maalamat na Legendary Realm. Sa gitna ng matinding sagupaan, winasak ni Spring ang atake ni Deputy Lord. Sa lakas ng pagkasira, nahulog ang kulang lilang bagay mula sa tuktok ng tore, at sa pagbagsak nito, tuluyang gumuho ang tore. Sabi ng pinuno ng mga tore habang nabibigla sila sa kanilang nasaksihan, dahil hinarang niya ang God's Devouring Sword ng Deputy Lord gamit lamang ng isang kamay, at ang batang ito ay tiyak na nasa Destiny Realm. Pagkatapos nawasak ang pinagmamalaking atake ng Deputy Lord, tuluyan naman itong nanghina, at napahawak na lamang ito sa kanyang sandata, kaya gumawa naman ito ng paraan para makapagpahinga ito saglit sa pamamagitan ng pakikipag-usap nito kay Spring, kaya bigla na lamang ito nagtanong kay Spring na kung anong araw ang pangalan nito. Hindi naman ito sinagot ni Spring, kaya bigla na lamang itong napunta sa pagmumukha ng Deputy Lord, at sabi nito na hindi nga raw gagana sa kanya ang ganyang taktika. Kasabay nun, inilabas ni Spring ang kanyang sandata mula sa kanyang kamay, kaya sa isang mabilis na galaw, bigla niya na lamang hinampas ito pababa sa Deputy Lord. Napigilan naman ng Deputy Lord ang atake ng ating bida, at sabi din ito habang nahihirapan itong sanggahin ang atake ni Spring na kulang pa nga raw ang karanasan nito na makipaglaban sa kanya sa espada, kaya buong lakas naman niyang winisiwas ang kanyang sandata. Sa ginawa ng Deputy Lord, tumalsik si Spring sa matitigas na bato, ngunit hindi siya natinag, at nakabuelo naman ito kaagad at sabay talon pabalik kay Deputy Lord. Kasabay nun, muli na naman nagsalpukan ang kanilang mga atake, kaya sumigaw naman dito ang Deputy Lord ng napakalakas. Sa kabilang banda, nagsalita ang mga chef kay Tao Ken ang pinuno ng Place of Slaughter, na ang batang yun ay naglakas loob talagang sirain ang Slaughter Palace. Nagawa niya ang isang di mapapatawad na krimen, kaya nakiusap sila na parusaan nga raw nila ang ating bida. Hindi naman pinansin ito ni Lord Tao Ken kaya nagmamadali itong nagsalita sa kanila. Ang suntok ng ating bida ay maihahambing sa isang atake mula sa Destiny Realm. Kung hindi kaya ng Deputy Lord, wala na silang pakialam, dahil lumampas na ito sa saklaw ng pagtanggap ng mga nagbubulay mula sa Vast Sea Realm. Bukod dito, hindi lamang niya ito tiniis kundi pati na rin ay madali itong hinarap. Basta, kahit bumagsak ang langit, nandyan pa rin ang master na iyon, at ayaw niya nga raw mamatay dito, kaya sa ganon, dali-dali na itong umalis palayo. Sa mga narinig ng mga pinuno ng Pinnacle Tower, bigla na lamang silang pinagpawisan at nanahimik dahil may punto naman ang sinabi nito, kaya dali-dali na silang umalis para hindi na sila madamay sa laban. Bumalik na ang eksena sa mainit na laban, sabi ni Spring habang nagsasalpukan ang kanilang mga espada, noong panahong iyon, nang ang kabilang panig ay inaatake, humingi ng tulong ang Holy Light Base City, at nagtatago sila sa kanilang mga shell na parang mga kawawang pagong, at wala nga raw silang kwentang tao para umiral pa sa mundong ito. Sumigaw naman ang Deputy Lord sa ating bida, at sabi nito sa kanya, magaling nga raw siya magsalita, pero hindi lahat ay may dakilang kapangyarihan ng tadhana tulad mo o ng mga mula sa kabilang panig. Ang pagpunta doon ay magdadagdag lamang ng mga buhay na mawawala. Habang nagsasalita ang Deputy Lord ng kung ano-anong walang kwenta, bigla na lamang siyang nakatikim ng isang malutong na sipa sa kanyang pagmumukha. Kasabay nun, tumalsik ito ng napakalakas patungo sa isang tore, at sa mismong sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Dahil sa tindi ng pinsala, tuluyan nang nanghina ang Deputy Lord at hindi na rin ito makagalaw. Nagtanong din ulit si Spring sa Deputy Lord na kung ano nga raw ang formation array ng Pinnacle Tower, at kung bakit hindi niya nga raw ito ginamit sa kanilang laban. Sinagot naman ito ng Deputy Lord na hindi niya nga raw magagamit ang formation array na iyon. Nagtanong si Spring na kung bakit hindi niya ito magagamit, habang naghahanda na ito ng kanyang Goldie Demonic Fist sa kanyang kamay. Kasabay nun, tinutok naman ni Spring ang kanyang malaking Goldie Demonic Fist, habang sinagot na ng Deputy Lord ang katanungan ng ating bida, hindi niya nga raw ginamit ang Pinnacle Tower dahil may batas nga raw sila na sinusunod, kaya hindi niya nga raw ito sasabihin sa ating bida. Dahil sa sinabi ng Deputy Lord, dali-dali naman binitawan ni Spring ang kanyang atake, habang sinasabi niya na sisirain niya nga raw ang batas ng Pinnacle Tower sa sarili niyang mga kamay. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang huminto si Spring sa kanyang pag-atake,
dahil bigla na lamang may pumihil sa kanyang goldy demonic fist. May lumitaw naman sa void of space na isang nilalang, at dali-dali naman itong nagtungo sa lokasyon ng Deputy Lord. Sa pagkakita ng Deputy Lord sa lalaki, nagtanong naman ito na kung nagtagumpay ng araw ito sa pag-unlad nito sa Destiny Realm. Ngunit ang sinabi lamang ng lalaki habang naiiyak pa ito, 400 taon na ang lumipas mula nang huli silang nagkita ng kanyang tahanan, at sa wakas, makikita niya ng araw ito muli. Nanginginig naman ang kamay ni Spring, habang sinasabi nito sa kanyang isip na may kakaibang araw siyang nararamdaman sa tao na ito, kahit na hindi niya maramdaman ang kanyang kapangyarihan, at hindi niya man lang makayang lumakad ng kalahating hakbang pasulong. Kaya nagtanong naman dito si Spring sa lalaki na kung sinong araw ito. Narinig naman ito ng lalaki, kaya sarkastiko itong nagpakilala habang naglalabas ito ng malakas na killing intent sa kanyang mga mata, na siyang araw ay si Ji Yuanfeng, at siya ang Tower Lord ng Pinnacle Tower.